Magandang umaga po sa ating lahat. Sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ito yung panahon na magpagamit tayo sa Lord. Wala namang mali na magpagamit ang mga lolo't lola na bantayan ang apo. Baka mamamali tayo. Hindi ba buhay yung apo? Buhay din naman yung apo. Talagang kailangan lang umangat kasi yung mga lolo't lola ng mga anak sila. Mga anak ang magulang ng mga anak nila, naging magulang, naging lolo nga sila, di ba? Sinong naniniwala na kailangan mag-upgrade na yung mga lolo't lola para pumasok sila sa desire ni Lord? Pumasok sila sa mataas na desire ni Lord na walang iba, yung ibang tao ay maibalik sa trono ni Lord. At yung mga magulang, sila na ang humarap sa kanilang sariling anak. Kasi, portion naman nila yon. Mga anak, ako ang lolo't lola. Nag-anak ako, pag inulit ko to, ba't hindi na lang ako ang nanganak? Ba't hindi na lang ako ang nag-anak? Kung ako lang naman din, uulitin nyo, ako ang magbabantay niyan. Kaya, siguro, kailangan, walang mali doon pero kung doon naman tayo sa mataas na perspective ng Panginoon, mga anak, bigyan nyo ng tsansa ang mga magulang nyo, sila naman ay pakinabangan ng Diyos. Hallelujah. Amen po ba? Sila naman ay pakinabangan ng Diyos. Kasi nung sila ay naging magulang din, inubos nila ang panahon sa kanilang mga anak. At ngayong naging lolo't lola na sila, hayaan nyo yung mga natitirang buhay nila ay si Lord naman ang paglingkuran nila. Palakpakan natin ang mga lolo't lola. Okay? Kasi ano po bang mabuting pagnanasa na nasa puso mo? The desire of God for me. What is the desire of your heart? Ano ba ang mitiin ng puso mo? Kaya nga may kanta nga ako niyan Ang mitiin ng aking puso ay manatili sa kalooban mo, O Jesus. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Di ba? Ang mithiin ng aking puso ay sambahin si Lord. Isang bahagi rin naman ang pagsamba ng magbantay ng apo. Balik na naman ulit. Okay, warang bumalik na naman dun. Hindi, kasi kailangan po talagang makita natin yung big picture. Makita natin yung large picture. Bilang mga anak, masarap din naman na bigyan ng konsuelo yung ating mga magulang na tapos na kayo. Panahon ko naman ito. Di ba? Di ba? Bilang magulang, di ba, sa mga anak natin, at para sa mga magulang din natin, panahon ko naman sa mga anak ko. Kaya ikaw ang lolo, panahon mo rin namang magpagamit na kay Kristo. Wala ka naman, hallelujah. Okay ba yun? Okay, ang lahat ng lolo't lola ay magsabi ng Amen. Amen. Ano bang sinabi ng Psalms, di ba? Lord, teach me to number my days
and give me a heart of wisdom. O, di ba? Sabi ng Psalms yan eh. Chapter 90, 90, Psalms 90 yan. Now, 90 ba yun o 92? Hanapin nyo na lang, nandun yan. Now, Psalms 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. I-desire mo yan. Delight yourself. Ibig sabihin, love what you do. Yun yung sinabi ni Pastora nung nakaraan. Love what you do. Desire yourself in the Lord. Mahalin mo yan. Isang gawaing, isang mitiin na may kalakip na pagmamahal na nakaugnay sa Diyos. At dahil yan ay nakaugnay sa Diyos, nakatumbok sa Panginoon, yung salitang delight, ang ibig sabihin niyan is to become pliable. Yung salitang delight means pliable, means soft. Yung isang malambot o isang puso na kung saan ay pusong handang sumunod sa Diyos. Yung sinabi ng Ezekiel 36 na yung pusong bato ay papalitan ng pusong laman. Yung dating pusong wala pong pakundangan na parang bato, papalitan ng pusong laman at bibigyan ng Espiritu ng Diyos ng pagkamasunurin. Ezekiel 36:26, yung puso ninyong bato, papalitan ko ng pusong laman. Kaya yung word na delight yourself means become pliable. Na ang ibig sabihin ng pliable ay ang iyong sarili ay kayang ipaling, stretchable. Kaya kang, ano yan? Bendable, yon. Kayang bendable, o nga. Kaya, ano ba sa Tagalog yung bendable? Nababanat. Yan, bendable kawayan, yun, pumapaling-paling. No, pumapaling, kayang ipaling. Yan, thank you. Kayang ipaling, no? Kayang ipaling na hindi ka naman nabubunot. Kayang ipaling na hindi ka nawawala. Kayang ipaling pero hindi nagwawala. Ano? Kayang ipaling kasi yung puso nga ay malambot. Yung puso nga ay naging laman. Na dating-rating dating-rating bato na hindi po basta-basta, na matigas, na mahirap pong tibagin, ngayon ay pinalitan ng pusong malambot. Kaya ang tawag sa inyo ay nagiging vulnerable tayo in the hands of God. Vulnerable tayo in the hands of God. Yan yung delight yourself yung in the Lord. Yung puso mo ngayon ay nagiging potential ka na maggamit ng Panginoon. Naging isang instrumento ka, vulnerable in the hands of God. Kaya He will give the desire of your heart. Ibibigay niya ang mitiin ng iyong puso. Hindi mo pa sinabi ng labi mo, tinugon ka na. Hindi pa nabanggit ng labi mo, iniisip mo pa lang, ay nangyayari na. Alam niyo po ba, yung wala ka palang sinabi, inisip mo pa lang, nakita mo na kaagad. Nahawakan mo na agad. Natungtungan mo pa ang iniisip mo. Nai-imagine mo ba yan sa buhay mo? Na kapag ang iyong puso ay pliable, kayang ipaling, hindi po mahirap ipaling, hindi ka mahirap, kumbaga sa leeg mo pa, ay hindi ka mahirap, yung mukha mo hindi mahirap palingunin. Kayang ipaling yung iyong mukha, pero hindi ka nawawala. Kaya tinawag na soft ang iyong buhay, malambot, madaling sumunod. Kaya ngayon, ang tanong ko, when was the last time God spoken to you? Kailan ba ang huling panahon o pagkakataon na ang Diyos nagsalita sa iyo? Kailan bang huling nangusap si Lord sa buhay mo? Kailan ba siya huling nangusap sa iyo? Kailan ba siya na ikaw nakarinig sa Kanya? Kailan mo ba siya huling sinamba ng todong-tondo?
yung sinamba mo siya, yumuko ang buhay mo sa Kanya, na ipaling ang iyong paningin sa Kanya, na Lord, iyo na ako. Kailan ba yung huling panahon na yon? Yung eksaktong panahon na yon? Kaya ka nakarating dito kasi sinabi mo yan sa Panginoon. Kahit sa anong ganda ng trabaho mo, dahil ang puso mo ay pliable, dahil ang pusong bato mo ay napalitan ng pusong laman, at nung araw na yon na kinausap ka niya, kailan ba yung huling araw na yon na napihit ang buhay mong balik sa Diyos? Kailan ba yung araw na yon? Kailan ba rin yung araw na yon na huli mo siyang sinamba, na biglang dumating ang panahon na nabangka? Biglang hindi natin maintindihan, dumating ang mga pangyayari, tumabang ang paglilingkod mo na minsan bumalik na sa parang trabaho na lang ang maglingkod. Na parang minsan pabigat na ang maglingkod, duty na lang ang maglingkod. When was the last time God spoken? Check about it. I-check mo yan sa sarili mo kung ikaw ay pliable. Ay napapaling ang buhay mo, kahit ipaling ang buhay mo, di ka nawawala. Di ka nananabang, andoon pa rin yung init mo sa paglilingkod. Nandoon pa rin yung puso mo kahit ang dami mong ginagawa. Kailan ba yung huling araw na yon nang napihit ka? Na kahit meron kang maraming pinagdadaanan, ngunit hindi mo siya tinambayan. Kahit maraming mga challenges sa buhay mo, pero hindi mo siya iniwanan sa ere. Nandoon ka pa rin nananatili. Sunod kong tanong, alam mo ba anong gagawin kung kailan o paanong nangusap si Lord sa iyo? Alam mo ba ang iyong gagawin kapag si Lord nangusap sa iyo? Alam mo ba ang iyong gagawin? Kasi alam mo, yung salitang delight yourself, alam niyo po, and He will give the desire of your heart. Alam niyo po, ang Diyos talaga, pinagpala ka talaga. Amen po ba? Pinagpala ka ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos kay Jeremiah, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo. Ito sabi ng Diyos kay Jeremiah. Sabi ni Lord, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipapahayag ako sa iyo. Ano pa? Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Sa English, arise and go down to the potter's house, and there I will announce my words to you. Then I went down to the potter's house, and there he was making something on the wheel. But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel as it pleased the potter to make. Ito po yung tanong ko, alam mo ba anong gagawin mo kung magsimulang mangusap ang Diyos sa iyo? Alam mo ba ang gagawin mo kung siya ay mangungusap sa iyo? Kung siya ay magsimulang magsalita sa iyo, alam mo ba ang iyong gagawin? Alam niyo po, yung soil, meron kasing dalawang gagamitin na materyales. Yung soil at saka yung clay. Yung soil cannot be shaped into a form of vessel. Kasi buhaghag ho siya Siya po ay buhaghag. At kung gusto man, mayroon kang gustong gawin sa lupa, siya ay buhaghag. So, anong magagawa mo kung siya ay buhaghag at ito ay itim at ito ay may pagka-brown ang kulay niyan? Kita niyo po ba? At siya ay isang klase ng material na may halo, nagsama-sama yung malagkit
o parang clay, tapos may halo na minerals, may halo na bato. So kaya yung particles na meron sa soil, wala po siyang potential na kung ang potter ay gusto niyang gumawa ng palayok, hindi po maaari ang lupa. Hindi po maaaring gawin itong palayok. Kaya may problema ang mga manggagawa ng palayok. Yung potter, may problema. Kaya nga makikita nyo po, mga kapatid, makikita nyo po, church, makikita nyo po anong uring materyales na meron ito na ang purpose ng isang potter ay gumawa ng isang magandang paso. Alam nyo po ba? Kaya ang tanong ko, kapag ang Diyos magsalita sa buhay mo, alam mo ba ang iyong gagawin? Alam mo ba kung anong uri na iyong gagawin? Ang Diyos laging ready yan. Laging ready, He will give the desire of your heart. Pero ang Diyos, kahit much as He wanted na i-bless ka, much as He wanted na pagpalain ka, pero kapag pinagpala ka na, anong namang uri ng buhay meron ka nung nandoon ka na? Anong uri ng buhay na meron ka? Kasi maraming tao, nung wala pa siya, napakainit sa Diyos. Pero nung pinagpala na, di mo na makita. Maraming taong magaling humarap sa mga hamon sa buhay. Maraming taong magaling paanong ayusin ang kahirapan. Pero hindi lahat ng tao magaling humarap ng ginhawa sa buhay. Hindi lahat ng tao natuto kung paano humarap, mag-handle ng ginhawa. Magaling lang siya sa kahirapan. Magaling siya sa maraming pagtitiis. Magaling siya sa maraming mga bagay na napakahirap. Pero pagdating sa ginhawa, bakit biglang nawala ito? Nawala sa Diyos. Kasi bakit? Sapagkat ang buhay niya parang potter na kung saan ang gamit niya, ang materialis niya ay hindi po clay. Kaya ano po ang clay? Ang clay po ay mixed with water, it becomes pliable. Plasticity. It becomes pliable and plasticity. Pag nilagyan ng tubig, naging malagkit ito, madaling ipaling, madaling saang forma at hugis na dalhin mo. Kaya siyang hugisan ng napakaganda. At kahit ito'y mabasag, ang potter ay ginagawa, kahit ito'y mabasag, kinukuha niya ulit ito at kanyang muling gagawin ng isang paso muli. At ang paglagyan mo ulit, durugin mo yun, lagyan mo ulit ng tubig, ay kaya pa rin buuin at kayang pagsama-samahin. Pero pag ang bato, pinukpok mo at maghiwa-hiwalay, kahit lagyan mo ng tubig, hindi na ho talaga magdidikit-dikit. Sabi ng salita ng Diyos kay Jeremiah. Kaya ito yung tanong ko, kapag ang Diyos magsimulang magsalita sa iyo, alam mo kaya ang iyong gagawin? Madali pong manalangin, Lord, pagpalain mo ako. Given na po kasi yan eh. Sabi niya, delight yourself in the Lord. And He will give the desire of your heart. Hindi ka bibiguin talaga ho. Sa Diyos walang kabiguan. At sa Diyos laging yes. Ang Diyos laging yes sa iyo yan. Laging yes sa iyo yan. Now, ngayon, kahit ang Diyos laging yes, tumitingin pa rin siya kung anong uring materialis ka. Nakatuon pa rin ang Diyos kahit much as He wanted na i-bless ka, anong uring materialis ka. Kaya may dalawang klase ng bagay na gagamitin ang potter. Ito po yung soil or ito po yung clay. Kaya nga dito natin makikita, masusuri ang sarili natin. Saan ba tayo? Ikaw ba ay isang clay na kapag ikaw ay ibabad sa tubig, ay isang klase kang kayang ipaling, kayang pormahin, kayang madaling ilugar sa dapat kalugaran? Anong klaseng hulma ang gagawin sa iyo ay kaya ka bang hulmahin?
check. I-check mo ang puso mo. I-check mo ang buhay mo. Sapagkat ang tubig dyan ay walang iba, larawan ng Holy Spirit yan. Itong clay na to, itong uri ng lupa na to, itong uri ng materialis na ito, pag nilagyan ng tubig, ito po ay nagiging napakagandang potensyal na kagamitan. Na kayang hulmahin ng isang potter ano man ang gusto niya na gagawin. Now, tingnan natin. Imagine niyo to. Sabi ng Jeremiah 18 verse 2, sabi niya, bumangon at sumunod sa kagustuhan niya. Bumangon ka, arise. Arise, sabi niya. Arise and go down. Arise and go down. Kasi bakit? Kailangan bumangon ka, kailangan mamulat ka, kailangan ikaw ay tumayo, kailangan gumalaw ka, tumugon ka. Kasi bakit? Kapag salitang ang puso mo ay nakapihit yan sa Diyos, ay yan ang puso mo ay nagmimithi yan kung anong gusto ni Lord. Kung ang puso mo ay nagmamahal kay Lord, sa lahat ng ginagawa mo ay mahal mo yan. Isa lang ang laging binabanggit ng Diyos. Ito ang sabi niya kay Jeremiah, arise and go down. Bumangon ka at sumunod sa kagustuhan ni Lord. Bumangon ka, tumayo ka, ano man ang iyong pinagdadaanan, ano man ang iyong mga kinakaharap, ano man ang lahat ng yan, kahit na ano pa yan, laging order ni Lord sa'yo, laging instruction ni Lord sa'yo, bumangon ka. O, wala hong babangon sa'yo, malibang ikaw talaga. Wala yang pinag-iba, build me an altar. Wala pong ibang magtatayo ng altar, ikaw lang din. Wala pong ibang mag-aaral, kundi ikaw lang din. Trabaho ng nanay, maglagay ng pagkain sa lamesa, pero trabaho mo, kainin ang pagkain sa lamesa. Trabaho ng nanay o tatay ay magbayad ng tuition, pero ang trabaho mo ay mag-aral. Trabaho ng nanay at tatay ay ikaw ay palakihin, pero sa paglaki mo, anong ginagawa mo sa bahay? Arise and go down. Bumangon at sumunod sa kagustuhan niya. Bumangon at sumunod. Bangon lang. Kahit minsan hindi mo gusto yan, pero kailangan mong bumangon. Kahit minsan sa isip mo nagtatalo, pero kailangan mong sumunod. Kahit minsan ang hirap pag-abutin, pagtagpuin, ang damdamin at ang isip, kailangan din sumunod pa rin. Kahit minsan ang hirap magpatawad, sasabihin mo pa rin, magpapatawad ako. Hallelujah. Kahit sabihin mo, ang hirap magbigay, kailangan ko pa rin magbigay. Kahit sabihin mo, ayaw mo, ang dami mong kinaayawan dahil nakikinig ka, dahil gusto mong makinig sa kagustuhan ng Diyos, sasabihin mo sa sarili mong, kailangan ko tong gustuhin. Sunod pa din. Sabi mo sa iyong katabi, sunod ka pa din. O di kaya sunod ka lang. Yan, kahit ayaw mo, sabi mo, kahit ayaw mo ngayon, sige lang. Sunod ka lang. Hallelujah. Kahit sinabi ng nanay mo, iligpit mo ang higaan mo. Kahit sinasabi ng isip mo, matutulog din naman mamayang gabi balik. Bumangon ka. At sa pagbangon mo, ugaliin mong hawakan na ang iyong kumot. Sasabihin ng isip, nakakatamad naman ito. Matutulog rin naman balik dito paggabi. Sumunod ka lang. Jeremiah 18 verse 2, di ba? 1 John chapter 5 verse 14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang
Kaya sumunod ka lang. Kapag ito'y ayon sa kalooban niya, susundin niya sa iyo yan. Bibigay niya sa iyo yan. Alam mo ba, sabi ng Diyos kay Jeremiah, punta ka doon sa potter's house. Punta ka doon sa potter's house. Kaya dapat masumpungan ang tamang lugar. Pangalawa, tamang lugar, dapat masumpungan ang tamang lugar. Sabi niya doon sa Jeremiah 18 verse 2, to the potter's house, go and arise, go down to the potter's house. To the potter's house, doon sa lugar na sa bodega, bodega ba yun? O sa pagawaan ng palayok. Punta ka doon sa pagawaan ng palayok. Specific ang Panginoon. Punta ka doon sa pagawaan ng palayok. Doon ka magpunta. Alam mo po ba, ano yung pagawaan ng palayok na yan? Potter's house? Walang iba kundi itong church. Punta ka doon sa lugar na yon, nandoon ang nangangaral kahit nagpaparinig sa iyo yun. Ang mahalaga, nasa tamang lugar ka. Saan ka pupunta? Doon ka sa ibang lugar. Kaya dapat masumpungan ang tamang lugar. May tamang lugar, sa tamang mensahe, sa tamang tao, sa tama. Lahat tama, may tama yan. Para wag kang magkaroon ng tama. May tama ang lugar mo, hindi ka magkaroon ng tama. Para hindi ka tamaan. Kundi may tama ang tama. Alam mo, may tama lang, may pihit lang sa tamang lugar. Ang buhay mo, marunong ka lang makinig. Marunong kang makinig, marunong kang bumangon, marunong kang tumayo. At humanap ka ng tamang lugar. At doon mo maririnig ang mensahe ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Psalms 92:13, planted in the house of the Lord, and they will flourish in the courts of our God. Ito po yung potter's house. Ito po yung bahay ng Panginoon. Kailangang matanim ka. Kailangan manatili ka. Kailangan lumugar ka doon sa lugar na yon. Anong sabi ng Panginoon? Uusbong ka. Magpo-flourish ka. Pangatlo, magiging sensitibong makinig sa instruction ng Diyos. Alam mo ba, arise, sabi doon, and go down to the potter's house, and I will announce my words to you. I will announce my words to you. May instruction ang Panginoon. Ilalagay niya ang instruction sa buhay mo. May guide ang Panginoon. May pamamaraan ng Panginoon paano kang itama sa buhay na to. Andoon ang word ng Lord sa iyo. Andoon ang ginagawa ng Lord sa iyo. Alam mo ba, naalala ko kanina nagkwentuhan kami ni Brother Samuel. Sabi ni Pastor Samuel, alam mo Pastor, nung pandemic, ang dami rin namang gawain pinuntahan ko. Ang dami rin gawain sa online. At talagang halos kasi ako ay napaka-sensitibo ko at gusto ko talaga maraming gagawin. Maraming gagawin talaga, lalo na sa gawain ni Lord. Kaya kung ano-anong pinupuntahan niyang mga online, sabi niya. Mga online na mga pangangaral. Kaya ang dami ko po, puno ang isang linggo ko. At occupied ang buhay ko doon. Alam mo ba, dahil sa daily life sharing, nakarinig ako. At talaga man, nung makarinig ako, grabe naman doon din. Hindi pa tapos yung aking tanong, may sagot na. At habang may sagot, ako naman laging ang tinamaan. At alam niyo po ba, nung dati, kasi ayaw kong matenga ang araw ko, dahil, alam mo, yung pandemic, wala namang, yung pastor niya raw, na dinadaluan, wala namang ginagawa. At kaya, kailangan ko may ginagawa. Alam niyo po, na nasumpungan ko naman, ang daily life sharing, nang napihit ang puso ko sa gawain ng Panginoon sa daily life sharing, ito namang nahiwagaan ako, sobra naman ang ginagawa. Alam mo, yung maraming ginagawa,
okay na sa kanya yun, na-occupy yung linggo niya. Ang daming ginagawa, ang dami kong ginagawa, kasi gusto ko rin ang daming ginagawa. Ngayon, nung nakasumpong siya ng daily life sharing, alam naman, sabi niya, sobra naman ang ginagawa dito. Sobra naman daw ang ginagawa. Dahil laging na-announce ano ang gagawin. Ano ang gagawin? Alam mo po ba? At nang ako ay napunta sa lugar na ito, napilit ang lugar ko, ang sabi niya, ang layo nito. Binangunan, ang layo nito. At nung pagpunta niya rito, ikaw, saan ka galing? Tagalipa. Ito, saan ka galing? Taga Cavite. Ang lalayo ng mga to. Sabi niya, naiwagaan siya, lalayo niyo ako. Ako di malayo. Pero, alam niyo po, to make the story short, ang daming nakita na hiwagaan siya, ba't ang lalayo mga taong pumunta rito? Nahihiwagaan siya. Alam mo ba, sa step by step, one step at a time, hindi niya namamalaya, napihit ang puso niya, at yung malayo sa kanya, wala nang pagkakaibang malayo o malapit. Wala na sa kanyang pagkakaibang malayo o malapit. Kasi bakit? Hindi sa malayo o malapit, kundi yung puso niya napihit sa mensahe ng Panginoon. Diyan pumapasok yung salitang zeal. Yan yung zeal na tinatawag. Na yung zeal na tinatawag means to boil. Yung zeal na tinatawag means to be hot. Yung zeal na tinatawag means to passion. Na ang ibig sabihin ng passion, isang apuyan of fire. Isang apuyan, isang enthusiasm o enthusiasm na nasa buhay mo o isang excitement within. Excitement within you. The seal of your house has eaten me up. Yung ma-occupy ng grabing init ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi na ito about edad at layo at bata o matanda. Na kapag ang puso mo ay ipinihit ng Diyos, hindi ka mahirap pagsabihan. Ang dali mong makaintindi. Ang dali at ang bilis mong makaunawa. Ito ang zeal. Alam mo ba yung zeal na to? Ito yung sinabi ni Jesus doon sa mga magulang niya na yung seal na yan na nasa kanya sa edad na 12 years old, ang bata ay nandoon sa bahay ng Panginoon na kahit pagbawalan siya ay hindi siya mapigilan. Kaya hinanap siya ng magulang. At ang sagot niya, di ba dapat ako sa bahay ng aking ama? Sabi ng mga magulang, hinahanap ka namin na wala ka. Meron bang hinahanap na nandyan? Meron bang hinahanap na nandyan? Bakit mo hahanapin yung nandyan na? Kaya nga siya hinahanap dahil wala siya doon. At dahil doon si Jesus, nang masumpungan ng magulang, ikaw nandito ka lang pala? Ikaw nandito ka lang pala? Sabi niya, hindi ba dapat ako nasa bahay ng aking ama? Yung zeal na yan of your house has eaten me up. Yung zeal na yan, ang siyang nag-consume sa buhay niya, hindi siya mapigilan sa init ng kanyang paglilingkod. Alam mo ba kapag may zeal ka na ganyan, oh hallelujah, I tell you, ito kapag sensitibo ka lang, mga kapatid, sa galaw ng Panginoon sa oras na ito, kung sensitibo ka lang sa mga gagawin ng Lord sa buhay mo, ewan ko lang kung hindi maayos ang kaguluhan sa buhay mo. Oh, maraming magulo sa buhay na hindi mo kayang lutasin. Alam mo ba kung ano yung magulo sa buhay na hindi mo kayang lutasin?
yung makilala mo kung sino ka. Sinong naniniwala na kahit ikaw matalinong tao, hindi mo pa rin talaga kilala ang sarili mo, sino ka talaga? Alam mo, kung kilala mo sana ang sarili mo, kung sino ka talaga, hindi ka dapat sana lito. Totoo hindi? Kasi kung kilala mo sarili mo, hindi ka lito. Hindi ka lito. Kung kilala mo sarili mong kahit may saklay ka, hindi ka mawawala. Kahit may saklay ka, may kapansanan ka, hindi ka mawawala. Hindi mo masasabing ikaw ay kawawa. Hindi mo masasabing wala kang kwenta. Hindi mo masasabing hindi ako mapapakinabangan. No, hindi yan ang totoo. Pag kilala mo ang sarili mo, kung may zeal ka na ganyang init sa Diyos, ang sarili mo ay makikilala mo na, Lord, sa'yo ako. Lord, sa'yo ako. Lord, ang buhay ko'y pag-aari mo. Alam mo ba, pag-aari ka ng Panginoon, yan yung isang passion that steers you up for action. Yan yung passion nag-iinit sa'yo para ikaw ay silaban ang puwet mo. Oh, silaban. Ibig sabihin, hindi ka mapapanatag sa kinalalagyan mong hanggang dyan ka lang. Hindi ka kontentong hanggang dyan ka lang. Hindi ka kontentong hanggang ganito lang ba ako? Hindi ka kontentong ikaw ay pakuya-kuyakoy na lang na wala kang ginagawa. No. Ang hinahanap mo lagi, saan ba yung ginagawa ni Lord? Saan ba yung gawain ni Lord? Saan ba si Lord ko makikita? Saan ba si Lord ko makakatagpo? May gawain kang hinahabol. Anong gawain yung gawain ni Lord? Naalala ko yan si Pastora Maricel. Bata pa yan, 16 years old. Yung bata na yan, dala-dala niya lang yung aking mga notebook. Yung aking bag. Sa kadala niya lang, yung bag ko, maliit yan eh. Hanggang ngayon maliit pa rin naman. Lalo na yung 16 years old, maliit yan. Pero hindi nga lang kapayaptan. Hindi rin sobrang payat. Basta maliit. Pero yung liit na yan, ang liksi niyan. Ang init niyan sa Diyos. Pag saan kami punta, Biskaya, magpunta ng magtinatawag na mag-commute. Sakay kami ng bus. Commute dito, mga gagawin lang namin. Ang init ang bata na yan. Can you imagine yung zeal na yan, hindi ka papayag na hindi ikaw ang dadalin at bubuhatin yan. Bubuhatin ka ng pangarap ng Diyos. Magugulat ka. Sabi mo sa iyong katabi, mangarap ka talaga. Kaya nga sabi sa number 4, ipapakita ng Diyos sa iyo ang mga ginagawa niya. Ipapakita niya sa iyo anong gagawin niya. Ipapakita niya sa iyo, ipaparanas niya sa iyo yan. Ipaparanas niya sa iyo yan. Kasi instruction niya, go to the Father's house. Go down to the Father's house. Go down to the Father's house. Ipapakita niya sa iyo. At ang sabi niya sa Jeremiah 18 verse 3, then I went down to the Father's house, and there he was, making something on the wheel. Woo! Hallelujah! Punta ka doon, and I will announce my words to you. Punta ka lang doon. Hindi ibubulong nga, announce. Sabi mo, announce. Ibig sabihin ng announce, isisigaw ko. Meron bang announce na bulong? Hello. May gagawin ako. Alam mo ba yan? Binubulong mo pa, sinabi ni Lord, I will announce.
Isisigaw ko. Isisigaw ko sa iyong pandinig. Ang gagawin ko at ipapakita ko yan sa iyo. Ipapakita ko yan sa iyo. Tanong ko dyan, nasaan nakakiling yung puso mo na yan? Saan nakadelight yan? Saan ba nagmamahal ang puso mo na yan? Hallelujah. Kaya nga sabi niya, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ikaw ang kanyang obra maestra. Ikaw ang kanyang obra maestra. Isang instrumento na kung saan katangi-tangi sa harapan ng Panginoon. At ang iyong pagiging kagamitan ay napaka-special sa Kanya. Sobrang special mo. Sabi ng Philippians 2:13, for it is God who is work in you. Siya ang Diyos na kung saan na gumagalaw sa iyo both to will and to work for His good pleasure. Ikaw, kaya nga dyan sa Father's house na yan, ipapakita ko sa iyo na may ginagawa ko sa buhay mo, may ginagawa ko sa iyo, maging sensitibo ka lang. Alam mo, minsan, alam kong ang dami mong gustong gawin, pero ang Diyos mayroon siyang gustong higit na gagawin kaysa ginagawa mo. Kaya huwag kang malito. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang malito. Focus ka lang. Ayan, tuon lang. Kaya, number 5, mula sa pinakapangit na hitsura, ay paggagandahin kaniyang kawangis niya. Hallelujah, di ba? Oh, hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, kaya pala maganda ka ngayon. Para lahat-lahat, hindi lang babae. Sabi mo sa iyong katabi, kaya pala nagniningning ka ngayon. Hallelujah. Kaya ka pala nagniningning ngayon. Sabi niya sa Jeremiah 18 verse 4, but the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter, so he remade it. Sabi mo, remade it. So he remade it into another vessel as it pleased the potter to make. Alam mo ba, kahit na nabasag ka, ang dami mong pangit na pangyayari, ang dami mong mga pagsuway na sunod-sunod. Ang dami mong ginawa na masasabi mong di nagpatuwa. Pero ang Diyos hindi po nagsasawa sa iyo. Hindi po siya sa iyo nagsasawa. Marami pa po siyang gagawin sa buhay mo sapagkat nais niya na ikaw ay kanyang gawing kawangis niya. Nais nang ikaw ay gawing kagamit-gamit sa ikararangal niya. Huwag kang, di papayag si Lord na di kanya pagpalain. Di ho talaga siya papayag na ikaw ay matingga dyan. Hindi ho siya papayag. Kaya mula sa pinakapangit na hitsura, ay pagagandahin ka niyang kawangis niya. Alam mo ba, in conclusion, sa 1 Corinthians 6:17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. Ang tao pong sumasama sa ginagawa ni Lord, bibigyan ka talaga ng kawangis ng spirit niya. Bibigyan ka talaga ng kaisa ng spirit niya. Kaya ang taong naging kaisa ang spirit niya ay walang mahirap sa Diyos na di niya kayang baguhin. Walang mahirap sa Diyos. Walang pangyayari sa buhay niyo na di niya kayang baguhin. Anumang kalagayang pinagdadaanan natin, si Kristo Jesus pa rin ang pag-asa natin. Siya pa rin ang tagahugis ng palayok. Siya pa rin ang tagahugis ng buhay mo. Ang palayok ay parang instrumento na ikaw yan, na Lord,
Sabi ng Romans 9, di ba? Siya talaga ang nagde-decide para sa palayok anong hugis na nais niya. Kaya ikaw, ngayong umaga, alam mo ba, maging willing ka lang na isuko ang buhay mo, talagang huhugisan ka niya. Talagang ipoporma niya, huhulmahin niya ang iyong buhay na pinagpala niya. Huhulmahin niya ang buhay mo na fulfilled ka. Huhulmahin niya ang buhay mo. Nandoon yung lahat ng iyong pag-asa. Huhulmahin niya ang buhay mo na makaaawit ka sa Kanya na, Lord, salamat, and I will sing for you, Lord, for your name forever. I will sing with a holy praise, singing, I love you, Lord. Kayang-kaya ng Diyos na ang buhay mo'y maging kaaya-aya at kalugod-lugod. Kayang hulmahan ni Lord yan. Oh, hallelujah. Balik ka, balik ka. Kailan ba siya huling nangusap sa iyo? O kung hindi man siya nakapangusap sa iyo, balik ka. Ang Diyos, ginamit niya ang setback na yan. Pinahintulot niya ang mga problema ng nakaraan, kaya naalala mo yan dahil gusto niyang ibalik ka niya sa kanyang trono. Balik ka. O balik ka sa Panginoon. Tayo tumayo. Kung nais mo, hallelujah, muling hugasan, muling pag-initin ang tatak ng iyong spirito, balik sa Kanya. Balik ka. Oh, hallelujah. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Hallelujah. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Now, church, go to the Father's house. Go down to the Father's house. Because I will do something new in that place. Bumalik ka sa bahay, paggawaan ng magpapalayo. Pagkat meron akong ipapakita sa iyo. Meron akong ipapahayag sa iyo. Meron akong i-announce na mga salita sa iyo. Marami akong mga kababalaghang bagay na ipapakita sa iyo. Huhulmahan ko
ng napakabusilak at napakagandang kagamitan ng buhay mo. Aayusin ko lahat ng mga gusot mo, lahat ng mga bako-bako mo, daanan ay aking itutuwid. Lahat ng mga liko-liko ay aking itutuwid. Lahat ng mga babako-bako ay aking papatagin. Pagpapalain kita. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Sabi ng Panginoon, ikaw ay aking huhugisan. Hugis na kamukha ng aking spirito. Ikaw ay aking babaguhin. Buhay mong magulo dati ay aking babaguhin ngayon. Buhay mong walang pag-asa ay susuotan ko ng bagong pag-asa. Ikaw ay magiging lingkod ko ng pag-asa. Sabi ng Panginoon, ito ang mga salita niya, ikaw ay gagawin kong lingkod ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ikaw ay life-giving spirit. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magdadala ng maraming buhay balik sa akin. Ang buhay na magulo ay gagawin kong lingkod ng kapayapaan. Oh, hallelujah. Maraming buhay ang maaayos dahil ikaw ay naayos. Maraming buhay ang masisino pagkat ikaw ay nasino. Go down to the Father's house. I will announce to you my word. I will announce. I will reveal to you all the wondrous works. Ipapahayag ko sa iyo ang mga kagilagilalas na mga mangyayari. At maraming bagay na magugulat ang marami dahil sa napakayamang gagawin ko sa buhay mo. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito ang gagawin ni Lord sa buhay mo. Isuko mo yan, magpatawad ka. Magpatawad ka upang ikaw ay patawarin ng Diyos. Magpatawad ka upang ikaw ay patawarin ng Diyos. Oh, magbalik loob ka sa Panginoon. Magbalik loob ka. Oh, hallelujah. How wonderful, how beautiful, name of every name exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your sabihin mo yan sa labi mo. Sabihin mo ng labi mo. Magsuko ka lang ng buhay mo. Hindi mo kailangang pakiramdaman. Sabihin lang ng labi mo, siya ang magpaparamdam sa iyo. Sabihin mo lang ng labi mo, labi na nagsasabing, Lord Jesus, ikaw ang aking Panginoon. Labi na nagsasabing buhay kita, Lord. Labi na nagsasabing, Panginoon, ikaw nang maghari sa buhay ko.
labi na nagsasabing, Panginoon, Ikaw na ang hari. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Maghari ka sa pagkatao ko. Maghari ka sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Panginoong Yesus, salamat po. Salamat sa buhay mo. Salamat, Ama, naming nasa langit. Salamat, Ama. Oh, hallelujah. Hallelujah. Come on, worship the Lord Jesus. Oh, worship. I will sing. Worship the Lord Jesus. Worship the Lord Jesus right now.